Ako po si Teacher Mariel. Isa po akong elementary teacher sa isang maliit na baryo sa kabundukan. Nung nagsisimula pa lang ako sa pagtuturo, ay sa baryo na ito ako na destino. Sobrang tahimik ng lugar na ito at halos lahat ng mga tao ay magkakakilala. Kaya naman nung may bagyong dumaan sa amin na may dalang trahedya, ay talagang naapektuhan ang buong baryo. Signal number 3 ang bagyong iyon. At hindi naman talaga kami sanay sa mga ganoong kalalakas na bagyo. Kaya naman lahat kami ay natakot. Nung kasagsagan ng bagyo ay may mga bagay na nangyari na hindi ko makakalimutan. Pauwi na ako noon galing sa school. Maaga kaming pinauwi dahil nga sa bagyo. Malakas na yung ulan kaya nagmamadali na akong makauwi. Nung nasa may kagubatan na ako ay may nakita akong kakaibang hayop. Parang siyang kalabaw pero kulay puti. Tapos yung mga mata niya ay pula. Naglakad siya papasok sa kagubatan. Hindi ko alam kung bakit pero sinundan ko siya. Nung marating namin yung clearing ay may nakita akong napakaraming kalabaw na kulay puti rin. Nakatayo lang sila doon habang yung mga mata nila ay nagliliwanag. Parang may kakaibang enerhiya sa lugar na iyon. Natakot ako kaya tumakbo na ako pa uwi. Habang nasa bahay ako ay hindi ko na maalis sa isip ko yung mga kalabaw na nakita ko. Sabi ko sa sarili ko, pupuntahan ko ulit yung clearing na yon kapag wala ng bagyo. Gusto kong malaman kung ano yung ginagawa ng mga kalabaw na yon doon at kung kanino sila pagmamay-ari. Pero hindi na ako nakabalik sa lugar na yon dahil sa mga sumunod na araw ay may mga nawawala na sa amin. Unang nawala ay yung isang binata na si Junjun. Sabi ng mga magulang niya ay maagang umalis ng bahay si Junjun at sabi nito ay may pupuntahan lang daw. Pero hindi na nakabalik. Sumunod na nawala ay yung kaibigan ko na si Teacher Marites. Nung sabihin sa akin ng mga kapatid niya na nawawala si Marites, ay ako mismo ang naghanap sa kanya. Sa kagubatan ako unang nagpunta. Nung mga oras na yon ay hindi ko na iniisip yung mga kalabaw na nakita ko. Ang importante sa akin ay mahanap si Marites. Mahal na mahal ko yung kaibigan kong yon. Halos kasabay ko siyang nadestino sa baryo namin. Kaya parang kapatid na ang turingan namin sa isa't isa. Habang nasa kagubatan ako ay may nakita akong mga kalabaw. Kasing kulay sila nung nakita ko noon, pero yung mga ito ay hindi nagliliwanag ang mga mata. Nakatayo lang sila doon sa gitna ng kagubatan. Tapos napansin ko na nakatayo sila sa iisang pattern. Parang may hugis yung pagkakatayo nila doon. Hindi ko na lang pinansin dahil mas importante sa akin na mahanap si Marites. Pero hindi ko siya nakita. Nung bumalik ako sa bahay nila Marites ay naiyak na lang ako sa sobrang lungkot. Wala akong nagawa para mahanap siya. Sa mga sumunod na araw ay may mga nawawala pa sa baryo. Halos araw-araw na may nawawala. Kaya naman yung ibang mga tao ay takot na lumabas ng bahay. Hindi na rin ako pumapasok sa school. Nung kalagitnaan ng bagyo ay may nakarating sa amin na kamag-anak na manghihilot. Si Tandang Huling. Galing pa siya sa kabilang baryo at kahit malakas yung bagyo, ay pinilit niyang makarating sa amin. Sabi niya ay may masamang espiritu na nagiging dahilan ng mga pagkawala sa amin. Kaya naman ay nag-alala siya para sa amin. Nag-alay siya ng manok at nagdasal sa gitna ng bagyo. Sabi niya ay may diwata na nagagalit sa amin dahil may nakialam sa kanyang teritoryo. Nung una ay hindi ko maintindihan yung sinasabi ni Tandang Huling. Pero nung ipinaliwanag niya na may mga kalabaw daw na nakatayo sa gitna ng kagubatan, ay naisip ko yung mga kalabaw na nakita ko. Sabi ni Tandang Huling, ay may mga tao na nakialam sa teritoryo ng diwata. Kaya naman ay nagalit ito at kumuha ng mga tao.
Yung mga kalabaw daw na nakita ko ay mga tao na ginawang kalabaw ng diwata. Nung marinig ko yon ay halos hindi ako makapaniwala. Pero naisip ko na baka isa nga si Marites sa mga kalabaw na yon. Sabi ni Tandang Huling ay may kakilala raw siya na nakaranas ng ganoon. May mga kalabaw din daw na nakatayo sa gitna ng kagubatan at yun daw ang naging dahilan para malaman ng kanyang kakilala na may nagagalit na diwata. Dahil sa kakilala niya ay nalaman din ng mga tao kung saang parte ng kagubatan nakatira yung diwata. Kaya nung nagalit ito ay natuntun din nila kung saan ito nakatira. At dahil doon ay napatay nila yung diwata. Pero bago ito mamatay ay may naitago itong rebulto na siyang naging dahilan para makabalik ito sa mundo ng mga tao. Nung sabihin ni Tandang Huling yon, ay naisip ko na baka may rebulto rin na nakatago sa kagubatan. Kaya naman ay nagpresenta ako na samahan siya para hanapin yon. Pero sabi niya ay siya na lang daw ang gagawa noon. At sa halip ay magdasal na lang daw ako. Kinabukasan ay wala na si Tandang Huling. Sabi ng mga kamag-anak ko ay maaga raw itong umalis at may pupuntahan lang daw. Nung gabi ay dumating si Tandang Huling. Basang-basa siya at may dala siyang rebulto. Sabi niya ay nahanap niya yung rebulto ng diwata at sinira niya ito, kaya hindi na ito makakabalik pa. Nung mga oras na yon ay halos hindi na makatayo si Tandang Huling. Sabi niya ay may mga kalabaw daw na nakatayo sa gitna ng kagubatan at yun daw ang naging dahilan kung bakit niya nahanap agad ang rebulto ng diwata. Dahil sa mga kalabaw daw na yon ay nalaman niya kung saan nagtatago ang diwata. Nagalay ulit si Tandang Huling ng manok at nagdasal. Sabi niya ay sana raw ay hindi na maulit ang ganong trahedya sa amin. Nung gabing yon ay nakatulog ako ng mahimbing. Pero paggising ko ay wala na si Tandang Huling. Nung sabihin sa akin ng mga kamag-anak ko na nakahandusay siya sa labas ng bahay, ay halos hindi ako makapaniwala. Nung makita ko siya ay umiiyak na ako. Sabi ng mga kamag-anak ko ay baka raw ginantihan siya ng diwata. Pero sabi ko ay napatay na niya yung diwata. Kaya imposibleng iyon ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Sa huli ay inisip ko na lang na baka dahil sa pagod at puyat kaya siya inatake sa puso. Nakaligtas ako sa masamang diwata pero si Tandang Huling ay hindi. Nalungkot ang buong baryo sa sinapit niya. Nung high school student pa ako, may pinagawa sa amin na project yung teacher namin sa kasaysayan. Ang pangalan niya ay Ma'am Annabel. Ang sabi ni Ma'am ay gumawa daw kami ng kasaysayan ng pamilya namin. Kung ano yung alam namin tungkol sa mga ninuno namin, mga pinagdaanan ng pamilya namin sa nakaraan at iba pa. Ang sabi ni Ma'am, ang kasaysayan daw ay hindi lang yung mga nakasulat sa libro. Ang kasaysayan ay ang mga kwento ng mga tao na nabuhay sa nakaraan. At ang mga kwento na yon ay hindi na isusulat sa libro. Kaya dapat ay i-record natin yung mga kwento ng mga pamilya natin para hindi yun makalimutan. May isa kong kaklase na ang pangalan ay Jessa. Ang ginawa niya ay in-interview niya yung lola niya. Ang pangalan ng lola niya ay Lola Nene. Ang sabi ni Jessa ay nung sabihin daw niya sa lola niya yung tungkol sa project namin ay tuwang-tuwa daw ito. Kasi matagal na raw na hindi naaalala ni Lola Nene yung mga kwento ng nakaraan, so nag-record si Jessa ng mga panayam niya sa lola niya. Tapos nagsulat siya ng transcript ng mga panayam nila. Nung ipasa ni Jessa yung project niya kay Ma'am Annabel, ay sobrang tuwang-tuwa si Ma'am. Nung marinig niya yung mga panayam ni Jessa sa lola niya, sobrang interesado si Ma'am sa mga kwento ni Lola Nene. Kaya hiniram niya yung mga transcript ni Jessa at binasa niya yon. Tapos kinuwento ni Ma'am sa amin yung mga kwento ni Lola Nene. Ang sabi ni Ma'am ay may mga anito raw yung pamilya ni Lola Nene.
Ang anito ay mga diwata na pinaniniwalaan ng mga ninuno natin bago pa dumating yung mga Kastila. May mga anito raw na pinapaboran yung pamilya ni Lola Nene. Kaya may mga pagkakataon na nagkakaroon ng milagro sa pamilya nila. Halimbawa, may isang pagkakataon daw na nagkaroon ng tagtuyot sa buong bayan nila. Pero yung mga tanim ng pamilya ni Lola Nene ay hindi na apektuhan ng tagtuyot. Marami pang ibang mga kwento na may kinalaman sa mga anito na nagbabantay sa pamilya ni Lola Nene. Tapos biglang nag-brown out at naputol yung kwento ni Ma'am. Sabi namin ay, ano pa yung nangyari? Ano pa yung mga kwento ni Lola Nene? Sabi ni Ma'am ay hintayin daw namin yung susunod na bahagi ng kwento. Kinabukasan ay sinabi ni Ma'am na may isang insidente na nangyari nung pista sa bayan nila Lola Nene. May mga tao raw na nagkaroon ng delusyon at nagsasabi na may mga aswang na umaatake sa kanila. May mga tao na nasugatan dahil sa kaguluhan. May mga bahay na nasira. May mga tao na nagkagalit-galit dahil sa mga paratang ng aswang. At higit sa lahat, may mga namatay dahil sa kaguluhan. Isa raw sa mga namatay ay ang kapatid ni Lola Nene na si Tio Juan. Nung marinig namin yon ay nagulat kami kasi parang hindi naman pang school project yung mga kwento ni Lola Nene. Ang sabi ni Ma'am ay yun din daw ang sinabi ni Jessa. Nag-aalala raw si Jessa na baka hindi magustuhan ni Ma'am yung mga kwento ng lola niya. Pero sabi ni Ma'am ay okay lang daw yon. Nung marinig daw ni Ma'am yung mga kwento ni Lola Nene ay naisip niya na baka ito na yung huling pagkakataon na maibabahagi ni Lola Nene yung mga kwento ng nakaraan. Kaya hinayaan na lang daw niya na magkwento si Lola Nene. Sa mga sumunod na araw ay nagkwento pa si Ma'am ng mga kwento ni Lola Nene. Ang sabi ni Ma'am ay nag-aalala raw yung nanay ni Jessa dahil sa mga kwento ng lola nito. Ang sabi raw ng nanay ni Jessa ay matagal ng panahon na hindi naaalala ni Lola Nene yung mga kwento ng nakaraan. Pero dahil sa project ni Ma'am ay parang nagising yung mga alaala ni Lola Nene. Tapos hindi na raw ito mapigilan sa pagkwento. Ang sabi raw ng nanay ni Jessa ay baka raw magkasakit si Lola Nene dahil sa mga alaala na yon. Sinubukan daw nitong pigilan si Lola Nene sa pagkwento pero hindi raw ito nagpaawat. Sabi raw ni Lola Nene ay baka yun na ang huling pagkakataon na maibabahagi niya yung mga kwento ng nakaraan. Kaya hayaan na lang daw siya. Sa totoo lang ay nahirapan din si Ma'am sa mga kwento ni Lola Nene. Kasi imbis na kasaysayan ng pamilya ni Jessa yung kinukwento ni Lola Nene ay mga anito at mga delusyon ang kinukwento niya. Pero hinayaan na lang din ni Ma'am kasi baka nga yun na yung huling pagkakataon na makakapagkwento si Lola Nene. Ang sabi ni Ma'am ay sa tuwing daw na magre-record si Jessa ng panayam niya sa lola niya ay iba-iba yung kwento nito. Pero lagi raw na iisa yung tema ng mga kwento ni Lola Nene. May mga anito na nagbabantay sa pamilya nila. At dahil sa mga anito na yon ay nagkaroon ng mga delusyon yung mga tao sa bayan nila. At ang naging biktima ng mga delusyon na yon ay ang tiyuhin niya na si Tio Juan. Sa huling panayam ni Jessa kay Lola Nene ay nagkwento ito ng isang pangyayari na siya mismo ang nakaranas. Nung bata pa raw si Lola Nene ay nakikita niya yung mga anito na nagbabantay sa pamilya nila. May isang pagkakataon daw na lumapit si Lola Nene sa isa sa mga anito at kinausap niya ito. Ang sabi raw ng anito ay may mga bagay na hindi dapat nakikita ng mga tao. Kaya ang ginawa ni Lola Nene ay kumuha sila ng albularyo na nagbulag sa mga mata ni Lola Nene para hindi na niya makita yung mga anito. Ang sabi ni Ma'am ay nung marinig niya yung kwento na yon ay kinilabutan daw siya. Kasi ano raw ang ibig sabihin ng anito na yon sa sinasabi niya? At bakit kailangan pang magbulag-bulagan ni Lola Nene para hindi niya makita yung mga anito? Sa huli ay nagbigay pa rin ng mataas na grado si Ma'am kay Jessa.
Kasi kahit na hindi naman talaga kasaysayan ng pamilya nila yung mga kwento ni Lola Nene, ay naipakita naman ni Jessa sa buong klase na ang kasaysayan ay hindi lang yung mga nakasulat sa libro. Minsan ay ang kasaysayan ay yung mga personal na kwento ng mga tao na nabuhay sa nakaraan. Noong nagsisimula pa lang ako bilang manunulat, isa sa mga unang proyekto ko ay yung libro na tungkol sa mga kababalaghan sa probinsya. Ang ginawa ko ay nagpunta talaga ako sa probinsya at nangalap ng mga kwento mula sa mga residente. Isa sa mga nakilala ko ay si Tatang Nestor. Siya ay dating katiwala ng isang lumang bahay sa kanilang lugar. Maraming kwento tungkol sa bahay na yon, sabi nila, ay may nakatira raw na diwata sa puno ng akasya sa harap ng bahay. Kaya naman, lahat ng pumapasok doon ay nagkakaroon ng kakaibang karanasan. Ang sabi ni Tatang Nestor ay minsan daw ay nagising siya sa hating gabi dahil may naririnig siyang musika. Tinuntun niya kung saan nagmumula ang musika at natuklasan niyang nanggagaling iyon sa radyo ng bahay. Ang radyo raw na iyon ay sobrang luma na at hindi na gumagana. Pero nang gabing iyon ay tumutunog siya at may sumasayaw sa sala. Isang magandang babae na nakasuot ng magarang damit. Ang hinala ni Tatang Nestor ay yung diwata ang nakikita niya. Nakikinig ng musika at nagsasayaw sa sala. Nung marinig ko yung kwento ni Tatang Nestor, ay nakaramdam ako ng kakaibang pakiramdam. Parang may kung anong bumubulong sa akin na may mali sa kwento niya. Nung gabing iyon ay nanaginip ako. Nasa loob daw ako ng isang lumang bahay at may naririnig akong musika. Napatingin ako sa sala at nakita ko ang isang magandang babae na nagsasayaw. Pero hindi siya nag-iisa. May kasama siyang lalaki na kamukha ni Tatang Nestor. Nagising ako na nagtataka anong koneksyon ng panaginip ko sa kwento ni Tatang Nestor. Kinabukasan ay pinuntahan ko ulit si Tatang Nestor. May mga kwento pa siyang ibabahagi sa akin. Habang nagkukwento siya, ay napansin ko na parang may kakaibang hangin na umiikot sa paligid namin. Napahinto si Tatang Nestor at napatingin sa paligid. Tapos ay nagmamadali siyang nagpaalam sa akin, may gagawin lang daw siya. Kaya umalis na rin ako. Habang naglalakad pa uwi ay naalala ko yung kwento ni Tatang Nestor. Bago raw siya maging katiwala ng bahay na yon, ay may mga nauna na sa kanya. Pero ang mga yon ay bigla na lang nawala. Ang sabi-sabi ay kinuha raw ng diwata ang mga yon dahil hindi nila iginalang ang diwata. Nanginig ako sa takot, naalala ko yung panaginip ko. Parang may bumubulong sa akin na hindi nagsasabi ng totoo si Tatang Nestor. Hindi lang niya nakita yung diwata na nagsasayaw sa sala, kundi nakasayaw niya mismo ito. Tapos ay bigla siyang nawala habang nagkukwento sa akin. Sinubukan kong hanapin si Tatang Nestor pero hindi ko na siya nakita. Parang natunaw na lang siya sa ere. Doon ko napagtanto na totoo pala ang mga kwento tungkol sa diwata na nakatira sa bahay na yon. Hindi lang siya katang-isip. Totoo siya at nakita ko mismo kung paano niya kunin si Tatang Nestor. Sa kabila ng takot ko ay nagpatuloy ako sa pangangalap ng kwento. Hindi ako nagpaapekto sa pagkawala ni Tatang Nestor. Naisip ko na kung matatakot ako ay para na rin akong nagpasakop sa diwata. Hindi ako natakot at sa awa ng Diyos ay nakaligtas ako sa mga kamay ng diwata na yon. Hanggang na ngayon ay sariwa pa rin sa alaala ko ang lahat ng nangyari. Hindi ko yun makakalimutan habang buhay. Pa-share naman po ng story namin. Hindi naman ito nakakatakot pero baka sakaling magustuhan nyo. Ako po si Joshua. May ipapashare lang sana akong kwento. Hindi naman po ito nakakatakot pero baka magustuhan nyo. Nung bata pa kami, may isang bahay na malapit sa amin na haunted daw.
Itong bahay na ito ay minana namin sa tita namin na nasa ibang bansa na. Kambal siya ni Mama at nung mawala si Mama ay sa amin niya pinamana yung bahay. Sa ngayon ay doon na nakatira yung kuya ko na si Kuya Jomar. Si Kuya Jomar ang panganay namin, kambal sila ni Mama. Kaso nung mga 10 years old pa lang sila ay nawala si Kuya Jomar. Naglalaro daw sila ng taguan sa mga bukirin at kawayan doon sa lugar namin. Tapos ay hindi na nakabalik si Kuya Jomar. Ilang araw siyang hinanap ng mga pulis at mga kamag-anak namin pero hindi talaga siya nakita. Nung mamatay si Mama ay sa kanya pinamana yung bahay. Nung una ay hindi namin alam kung paano yun gagawin ni Mama kasi nga wala naman si Kuya Jomar. Pero isang araw ay bigla na lang nagpakita sa amin si Kuya Jomar. Kamukhang kamukha pa rin ni Mama. Pero mas matanda lang ng konti, sabi niya ay siya raw talaga si Kuya Jomar at may napatunayan naman siya na siya nga. Nung makuha niya yung bahay ay pinapunta niya kami doon at pinatuloy. May mga flashback ako noon habang nag-iikot sa bahay. Naaalala ko yung mga pagkakataon na naglalaro kami ni Kuya Jomar sa bahay na yon. Naaalala ko yung mga oras na ginugol namin sa kakahuyan. Naaalala ko yung mga pagkakataon na tinuturuan niya ako magbisikleta sa bakuran. Tapos bigla akong naalala na hindi pala kami magkasama ni Kuya Jomar sa mga pagkakataon na yon. Kasi nga ay nawala siya noong mga bata pa lang sila ni Mama. Pero bakit ko naaalala na magkasama kami sa mga bagay na yon? Hindi ko na lang pinansin. Baka kasi nalulungkot lang ako at namimiss ko lang si Kuya Jomar. May nakita akong laruan sa isang aparador. Laruan yun na naaalala kong pinaglalaruan namin ni Kuya Jomar. Pero dahil sa naalala ko na hindi naman kami magkasama ni Kuya Jomar noong mga bata pa ako, ay natakot ako. Iniwan ko yung laruan doon at lumabas ng bahay. Nung ako na lang mag-isa sa bahay, ay may mga nararanasan na ako na kakaiba. Yung mga bintana, bigla na lang bumubukas. May mga amoy ng pagkain na bigla na lang lumilitaw. Yung mga upuan sa kusina bigla na lang gumagalaw. Tapos isang beses pagpasok ko sa kwarto ni Kuya Jomar, ay nakita ko na punong-puno ng mga alaala yung kwarto niya. May mga litrato kami ni Kuya Jomar na naglalaro sa ulan. May mga laruan na naaalala kong pinaglalaruan namin. May mga damit na naaalala kong suot namin sa mga okasyon. Doon ko na-realize na namimiss ko lang talaga si Kuya Jomar. Kaya sinundan ko yung mga alaala namin. Lumabas ako sa ulan at naglakad papunta sa kakahuyan. Nung makarating ako sa kakahuyan ay nakita ko sila. Si Kuya Jomar, si Mama, si Papa, pati na rin yung mga kapatid ko. Nagtatago sila sa mga puno at kawayan. Tapos ay may isang malaking nilalang na naglalakad sa gitna. Naghahanap siya ng mga nagtatago. Tapos ay naisip ko na kaya pala hindi nahanap si Kuya Jomar ay dahil nagtatago siya. Nagtatago siya sa isang anito. Ang anito na yon ay nag-aalaga sa amin. Kaya pala lagi kong naaalala si Kuya Jomar sa mga alaala ko ay dahil kasama ko talaga siya. Lagi siyang nagbabantay sa akin at sa mga kapatid ko. Nagdarasal ako, nag-alay ng mga pagkain at prutas. Sabi ko ay kailangan kong makaalis sa kakahuyan at ayos lang na hindi ko na makita si Kuya Jomar. Pagkatapos noon ay nakalabas din ako sa kakahuyan. Sa ngayon ay si Kuya Jomar pa rin ang nag-aalaga sa bahay na yon. Pero alam ko na nagmamasid lang siya sa akin. Ako po si Joven, 23 years old at isang college student sa Maynila. May gusto lang po sana akong i-share na karanasan namin nung second year ako. Sana po ay mapakinggan ninyo. Katapos ng exam week noon, wala na akong ibang gustong gawin kundi umuwi sa probinsya namin sa Laguna at magpahinga. Sabi ko nga sa mga kaklase ko, ayoko na munang makakita ng libro o kahit anong may kinalaman sa school. Gusto ko lang matulog at mag-relax.
Yung kaibigan ko na si Jessa, hindi ko alam kung anong nakain niya. Ayaw niyang umuwi sa kanila, sabi niya. May kailangan pa raw siyang tapusin na report. Sabi ko na lang sa kanya na huwag niyang masyadong pahirapan yung sarili niya. Tapos na yung exam week, kailangan niyang magpahinga. Pero matigas yung ulo niya, kaya sabi ko na lang na mag-iingat siya at huwag niyang puyatin yung sarili niya. Nung pauwi na ako, may nakita akong isang estudyante na kilala ko sa dorm na tinutuluyan namin. Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan niya. Sabihin na lang natin na si Paul. Nung mga nakaraang linggo, lagi ko siyang nakikitang nag-aaral sa common room. Halos hindi na siya natutulog sa kwarto niya. Kahit madaling araw, nakikita ko pa rin siyang nag-aaral. Kaya nagulat ako nung makita ko na nakatayo lang siya sa gilid ng kalsada at nakatingin sa mga dumaraang sasakyan. Nung tawagin ko siya, hindi siya sumagot. Hindi man lang niya ako nilingon. Nakaramdam ako ng kaba, kaya nilapitan ko siya. Nung hawakan ko yung balikat niya, bigla siyang tumingin sa akin. Yung itsura niya, parang hindi siya natutulog ng ilang araw. Nung kausapin ko siya, hindi siya sumasagot. Tapos bigla niya akong tinulak. Mabuti na lang at nakahawak ako sa balikat niya kaya hindi ako natumba. Pero naramdaman ko na sobrang lakas ng tulak niya. Kung hindi ako nakahawak sa kanya, baka tumilapon ako sa kalsada. Umalis na ako at iniwan ko siya roon. Nataranta ako at natakot. Kaya imbis na makatulong sa kanya, ay tumakbo na lang ako palayo. Hindi ko alam kung anong nangyari kay Paul. Pero alam ko na may mali sa kanya. Kaya nung makauwi ako sa amin, ay tinawagan ko si Jessa. Sabi ko sa kanya na may kakaiba kay Paul at kung makita niya ito sa dorm ay huwag na huwag niya itong lalapitan. Nag-alala ako kay Jessa. Kaya nung makalipas ang 2 araw ay nagdesisyon ako na bumalik sa dorm. Sabi ko sa sarili ko, babalaan ko lang yung mga RA tungkol kay Paul tapos ay uuwi na ulit ako sa amin. Pero nung makarating ako sa dorm ay may kakaiba na naman akong napansin. May isang babae na kilala ko rin na residente ron ang naglalakad sa kalsada. Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan niya. Sabihin na lang natin na si Mary. Tinawag ko siya pero hindi siya sumagot. Nilapitan ko siya at kinamusta pero hindi siya sumagot. Tapos bigla niya akong tinulak. Nung oras na yon, naisip ko na baka may nangyayari sa dorm at hindi lang si Paul ang apektado. Tumakbo ako palayo at tinawagan ko yung kakilala ko na RA. Sabihin na lang natin na si Rina. Sabi ko sa kanya na may kakaiba sa mga residente ng dorm at kailangan niyang balaan yung mga tao roon. Sabi niya ay hindi raw siya makalabas ng dorm dahil may tinatapos siyang report. Kaya sabi ko na lang sa kanya na hintayin niya ako at tutulungan ko siya. Nung magkita kami, sinabi ko sa kanya yung tungkol kay Paul at Mary. Nag-alala rin siya. Kaya sabi niya ay puntahan namin yung dorm at alamin kung ano ang nangyayari. Habang naglalakad kami, may nakita na naman akong isang residente na naglalakad sa kalsada. Tinawag ko siya at hindi na ako nagulat nung hindi siya sumagot. Sabi ko kay Rina na baka matulad na naman ito kina Paul at Mary. Kaya huwag na lang namin lapitan. Pero nilapitan pa rin siya ni Rina. Nung hawakan niya ito sa balikat ay bigla siyang tinulak ng napakalakas. Tumilapon siya sa gilid ng kalsada. Mabuti na lang at hindi siya tumilapon sa gitna. Tinulungan ko siya na makatayo tapos ay tumakbo na kami palayo. Habang tumatakbo kami ay napansin namin na may mga estudyante na naglalakad sa kalsada. Lahat sila ay mga residente ng dorm. Lahat sila ay hindi natutulog sa mga kwarto nila at nag-aaral sa common room. Lahat sila ay naglalakad sa gilid ng kalsada at nakatingin sa mga dumaraang sasakyan. Nung mga sumunod na araw, ay napapanaginipan ko yung mga estudyante na naglalakad sa kalsada.
Sa panaginip ko ay nakikita ko sila na naglalakad sa gitna ng kalsada. Tapos ay may isang malaking sasakyan ang darating at masasagasaan sila. Sa panaginip ko ay tinatakbo ko sila at hinihila papunta sa gilid ng kalsada. Pero hindi ko sila mahila dahil sobrang titigas ng mga katawan nila. Sa panaginip ko ay may isang nilalang na lumalapit sa akin. Hindi ko siya ma-describe dahil sobrang dilim, pero naririnig ko siyang nagsasalita. Sabi niya ay may nanghihimasok sa kanyang teritoryo at kailangan niyang parusahan ang mga ito. Pero dahil sa pakikialam ko ay bibigyan niya ako ng pagkakataon. Sabi niya ay pwede kong iligtas ang isa sa mga nagkasala, pero kapalit noon ay ang buhay ng iba. Tinatanong ko siya kung ano ang ibig niyang sabihin, pero hindi siya sumasagot. Paulit-ulit na ganoon ang panaginip ko, hanggang sa dumating yung araw na bumalik ulit kami ni Rina sa dorm. Nung makarating kami ron ay halos wala ng tao sa building. Sabi nung ibang RA ay umuwi na raw sa mga probinsya nila yung ibang residente. Pero alam namin ni Rina na nagsisinungaling lang sila dahil nakita namin yung mga residente na naglalakad sa kalsada. Nung puntahan namin yung common room ay nandoon pa rin si Jessa. Nag-aaral pa rin siya, hindi ko alam kung ilang araw na siyang hindi natutulog, pero nung kausapin ko siya ay hindi siya sumasagot. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nung oras na yon, naalala ko yung panaginip ko. Naalala ko yung sinabi ng nilalang na pwede kong iligtas ang isa sa mga nagkasala. Pero kapalit noon ay ang buhay ng iba. Nagtago kami ni Rina sa kwarto niya. Sabi ko sa kanya na may kakaiba sa dorm at kailangan naming makahanap ng ligtas na daan palabas dahil alam ko na hindi kami basta-basta makakalabas sa main entrance. Si Rina ang nakaisip na dumaan kami sa maintenance tunnels. Hindi raw ito ginagamit ng mga residente dahil para lang ito sa mga maintenance personnel. Pero pwede raw namin itong gamitin para makalabas. Sinubukan naming dumaan sa main entrance pero tama ako na hindi kami makalabas. Paulit-ulit lang kaming napupunta sa entrance ng building. Kaya nagpunta kami sa maintenance tunnels. Habang naglalakad kami sa tunnels, ay naramdaman ko na may sumusunod sa amin. Nung lingunin ko, ay nakita ko yung nilalang na nakikita ko sa panaginip ko. Nung oras na yon, ay naintindihan ko na kung ano ang sinasabi niya sa panaginip ko. At naintindihan ko na rin kung ano ang nangyayari sa mga residente ng dorm. Ang nilalang na yon ay may teritoryo sa labas ng dorm at yung mga estudyante na hindi natutulog sa mga kwarto nila ay naglalakad sa labas ng dorm habang nananaginip. Dahil sa pakikialam ko ay nagalit yung nilalang. Kaya pinaparusahan niya yung mga estudyante sa pamamagitan ng pagpapalakad sa kanila sa gitna ng kalsada. Nung oras na yon ay binigyan niya ako ng ultimatum. Pwede kong iligtas si Jessa, pero ang kapalit ay ang buhay ng iba. O pwede ko silang lahat na hayaan na mapahamak. Pero hindi ako makikialam. Pinili ko na iligtas si Jessa. Alam kong mali yun, pero hindi ko kayang hayaan na mapahamak siya. Nung makalabas kami sa tunnels ay nakita ko si Jessa na naglalakad sa gilid ng kalsada. Hinila ko siya at hindi na siya pumalag. Nung oras na yon ay bumalik na siya sa ulirat niya. Pero nakita ko na yung iba pa naming kakilala ay naglalakad na sa gitna ng kalsada. Hindi ko na sila nilapitan dahil alam ko na huli na ang lahat para sa kanila. Nakalabas kami ni Jessa at Rina sa dorm. Pero may mga kakilala kami na hindi na nakalabas. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan ang karanasan na yon. Natatakot ako sa mga susunod na mangyayari dahil alam ko na may buhay ang kapalit ng buhay ni Jessa.
may nakilala akong lalaki na nagngangalang Mang Rolly. Ang trabaho ni Mang Rolly ay maglakbay sa gubat para maghanap ng mga puno na pwedeng putulin para gawing kahoy. Hindi ko na lang sasabihin kung anong kumpanya ang pinagtatrabahuhan niya. Baka kasi may makapanood nito at i-report sila sa mga kinauukulan. Baka sabihin niyo pa na illegal logging ang ginagawa nila. Anyway, may isang kwento si Mang Rolly na hindi ko makakalimutan. Naglalakad daw siya noon sa gubat, naghahanap ng mga puno na pwedeng putulin. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Wala siyang dalang payong o kapote. Kaya naman naghanap siya ng masisilungan. Habang naglalakad ay nakakita siya ng isang lumang bahay. Halos natatakpan na ito ng mga halaman. Pero may pinto pa rin naman. Kaya pumasok siya. Walang tao sa loob, halatang matagal nang pinabayaan yung bahay. May nakita siyang diary sa ibabaw ng lamesa. Nakita niya na may mga sulat pa yung mga huling pahina ng diary. Nakialam na siya dahil curious siya kung ano ang ginagawa ng diary sa isang lumang bahay na walang nakatira. Nakita niya nakakaiba yung mga mensahe na nakasulat sa diary. Parang mga panalangin na may hinihinging pabor sa Diyos. Nagtaka siya kaya binasa niya yung mga naunang pahina. Doon niya nalaman na may diwata daw na nagbabantay sa gubat na yon. At yung may-ari ng diary ay nakakita na sa diwata na yon. Habang nagbabasa ay nakarinig siya ng magandang awit na nagmumula sa labas. Sumilip siya sa bintana at nakita niya yung diwata na naglalakad sa ere, lumulutang. Papunta sa bahay na yon, yung diwata. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Kaya nagtago na lang siya sa ilalim ng kama. Naramdaman niya na pumasok sa bahay yung diwata. Nakita niya yung mga paa nito. Hindi ito lumalakad sa sahig. Lumulutang lang talaga. Nagtaka siya kasi, sabi ng mga matatanda, ang diwata daw ay napakagandang nilalang. Pero yung nakita niya ay may malaaswang itsura. Nakakatakot pero may kakaibang kagandahan. Nanginginig siya sa takot habang pinapanood yung diwata na naglalakad sa loob ng bahay. Nakita niya na may hinahanap ito, tapos nakita niya na nakatingin ito sa sapatos niya na naiwan niya sa may pinto. Doon niya na-realize na siya yung hinahanap ng diwata. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Naramdaman niya na lumalapit sa kanya yung diwata. Nakita niya na may hawak itong tambuli. Hinipan ito ng diwata at nakarinig siya ng tunog. Kaya lang hindi niya marinig yung tunog na yon. Para bang sa utak niya lang ito tumutunog, naisip niya na baka yun ang dahilan kung bakit hindi niya naririnig yung awit ng diwata. Hinipan uli ng diwata yung tambuli. Tapos lumapit pa sa kanya. Nakita na siya ng diwata, hindi na siya nakagalaw sa takot. Pero naisip niya na baka pwede niyang gamitin yung tambuli ng diwata. Kinuha niya ito sa kamay ng diwata. Hindi naman ito tumanggi, tapos hinipan niya yon. Nakakita siya ng liwanag sa bibig ng diwata. Tapos bigla siyang nakarinig ng boses. Anong ginagawa mo dito? Yun ang sabi ng diwata. Doon lang niya na-realize na hindi pala siya makakarinig ng kahit ano kapag hindi niya hinipan yung tambuli. Sinabi niya sa diwata na nagtatago lang siya sa ulan. Tapos ay lalabas din agad kapag tumigil na yung ulan. Nagalit yung diwata at sinabing hindi siya dapat pumasok sa gubat na yon dahil siya ang nagmamay-ari ng gubat. Nakiusap siya sa diwata na palabasin na siya sa gubat at hindi na siya babalik doon. Sabi ng diwata ay mag-alay daw siya ng dasal para sa kanya at patatawarin siya. Nagdasal siya para sa diwata. Natuwa naman daw ito at biglang nawala. Tumigil na rin yung ulan, kaya lumabas na siya sa bahay na yon. Pagkalipas ng ilang taon ay nakilala niya si Aling Lita. Isang babae na eksperto raw sa mga diwata. Sinabi niya kay Aling Lita ang karanasan niya. Tuwang-tuwa naman si Aling Lita at sinabing susuportahan daw siya kung gusto niyang bumalik sa gubat na yon para makita uli yung diwata. Tumanggi siya.
pero naging magkaibigan sila ni Aling Lita. Kahit natakot siya sa karanasan niya, ay hindi naman siya tumigil sa pagpunta sa mga gubat. Naging maingat na lang siya at natutunan niyang magdasal para sa mga nilalang na nagbabantay sa mga gubat. May kakilala ako na may matinding OCD. Hindi ko na lang babanggitin ang pangalan niya, pero tawagin na lang natin siyang Ginang. Si Ginang ay nakatira sa isang bahay sa gitna ng kagubatan. Noon daw ay hindi pa ganoon kalala ang kanyang OCD, pero nang lumipat siya sa bahay na iyon ay nagkaroon siya ng kakaibang urge na maglinis. Hindi naman daw marumi ang bahay, pero parang may bumubulong sa kanya na kailangan niyang maglinis. Halos hindi na raw siya nagpapahinga at na-stress na rin ang asawa niya dahil sa mga ginagawa niya. Nagkaroon siya ng mga ritual sa paglilinis na nagiging mas komplikado habang tumatagal. Halimbawa, kailangan niyang punasan ang sahig ng 3 beses. Kailangan niyang simulan sa gilid ng pinto at tapusin sa ilalim ng mesa. Kapag hindi niya nagawa ng tama, ay uulitin niya ang buong proseso. Hindi raw niya alam kung bakit, pero parang may pattern na hindi niya maipaliwanag. Ang asawa niya ay naghanap ng tulong. Hindi lang sa doktor, kundi pati na rin sa isang paranormal investigator at medium. Ang sabi ng investigator, ang bahay daw na tinitirhan nila ay dating teritoryo ng isang diwata na nagbabantay sa kalikasan. Ang pagbubukas ng pinto at bintana ay parang pagbubukas ng portal sa mundo ng diwata. Kaya nagkakaroon ng koneksyon si Ginang sa diwata na nagiging sanhi ng kanyang OCD. Ang sabi ng medium ay may mensahe daw na gustong iparating ng diwata kay Ginang. Kaya siya nagkakaroon ng mga ritual sa paglilinis. Kailangan lang daw niyang sundin ang pattern at makukumpleto niya ang mensahe. Pero may babala ang medium na hindi magugustuhan ni Ginang ang mensahe. Doon natakot si Ginang. Dahil sa kabila ng kanyang OCD ay may bahagi pa rin ng utak niya ang gumagana ng tama at alam niya na ang diwata ay nagagalit sa kanya dahil sa pagpapatayo nila ng bahay sa kagubatan. Inisip niya na baka may sumpa siyang makuha kapag natapos niya ang mensahe ng diwata. Kaya nga lang ay hindi niya mapigilan ang sarili niya na maglinis at gawin ang mga ritual dahil kapag hindi niya ito ginawa ay parang may kulang sa kanya. Parang may nakalimutan siyang gawin at hindi siya mapapakali hanggang hindi niya ito natatapos. Habang tumatagal ay nagiging mas komplikado ang mga ritual ni Ginang. Kailangan niyang gumamit ng mga brush at kahit na masakit na sa kamay niya ay hindi siya tumitigil. Nagkakaroon na siya ng mga sugat sa kamay at tuhod dahil sa kalilinis. Pero hindi pa rin siya tumitigil. Natatakot na ang asawa niya dahil baka mapahamak si Ginang. Kaya muli siyang humingi ng tulong sa investigator at medium. Ang sabi ng investigator ay may paraan para malaman ang mensahe ng diwata. Kailangan lang sundin ni Ginang ang mga ritual at isulat ang mga nagawa niya. Doon ay makikita ang pattern na sinusunod niya. Ang sabi naman ng medium ay kailangan nilang mag-ingat dahil baka hindi magustuhan ni Ginang ang mensahe ng diwata. Sinunod nila ang payo ng investigator at unti-unti nilang nalaman ang pattern na ginagawa ni Ginang. Ang mensahe ng diwata ay, "Huwag sirain ang aking tahanan." Nang mabasa iyon ni Ginang ay natakot siya dahil tama ang hinala niya na nagagalit ang diwata sa kanila. Pero sa kabila ng takot ay hindi niya mapigilan ang sarili niya na maglinis at sundin ang mga ritual. Hindi siya mapakali hanggang hindi niya natatapos ang mensahe. At paulit-ulit niyang ginagawa iyon hanggang sa magkasugat-sugat na ang kanyang mga kamay at tuhod. Natakot ang asawa niya at muling humingi ng tulong sa investigator at medium. Ang sabi ng investigator ay may paraan para matigil ang OCD ni Ginang. Kailangan lang niyang harapin ang diwata
at gumawa ng ritual na may kasamang alay na pagkain. Kaya lang ay delikado iyon dahil baka hindi magustuhan ng diwata ang kanyang gagawin. Pero si Ginang na mismo ang nagdesisyon na gawin ang ritual. Dahil kahit natatakot siya ay gusto niyang matapos na ang kanyang OCD. Sinunod niya ang lahat ng mga ritual na ginawa niya. Pinunasan niya ang sahig ng 3 beses simula sa gilid ng pinto at sa ilalim ng mesa. Pagkatapos ay nilagyan niya ng pulbos ang buong sahig at sinabuyan ng tubig. Pinunasan niya ulit ang sahig at naglagay ng pagkain sa gitna. Pagkatapos ay lumabas siya ng bahay. Natatakot ang asawa niya dahil baka hindi na makalabas si Ginang. Pero nakalabas siya at doon na lang sa labas naghintay. Pagkalipas ng ilang taon ay nakatira na sila sa isang modernong apartment. Unti-unti na ring bumubuti ang kalagayan ni Ginang. Hindi na raw niya inisip yung mga nangyari sa bahay sa kagubatan. Pero minsan daw ay naaalala niya ang mga mensahe ng diwata at natatakot siya. Pero natutunan niyang harapin ang takot na iyon at sabihin sa sarili niya na wala na sila sa kagubatan at hindi na sila maaabot ng diwata. May naalala lang akong kwento na nangyari sa pinsan kong si Kuya Lito. Matagal na itong nangyari, noong mga teenagers pa lang si Kuya Lito. Sabi ni Kuya Lito, may mga kabataan daw sa barangay nila noon na tinatawag silang duwag ng pinsan niyang si Kuya Pido. Ang totoo ay si Kuya Pido lang ang tinutukoy ng mga kabataan na duwag. Nadamay lang si Kuya Lito dahil magkasama sila noon. Mahilig daw kasi si Kuya Pido sa mga kwentong kababalaghan, samantalang si Kuya Lito naman ay hindi naniniwala sa mga ganong bagay. Kaya para mapatunayan na hindi sila duwag, ay nagpasya ang dalawa na matulog sa kubo na nasa gitna ng palayan. Ayon sa mga matatanda, ay binabantayan daw ng isang diwata ang kubo na yon, kaya walang nagtatangkang matulog doon. Pagdating daw nila Kuya Lito sa kubo, ay nagbiro siya ng, "Hoy diwata, papasok kami sa kubo mo. Kung ayaw mo, ay lumabas ka at paalisin mo kami." Natawa raw si Kuya Lito sa sinabi niya, pero si Kuya Pido ay natakot at nagmakaawa na umuwi na lang sila. Pero nagmatigas si Kuya Lito at pumasok sa kubo. May maliit na altar sa kubo at may nakapatong na maliit na rebulto ng Birhen Maria. Kinuha raw ni Kuya Lito yung rebulto at sinabi na kukunin ko ito at iuuwi sa amin. Biglang naging napakatahimik ng paligid. Ramdam daw ni Kuya Lito na may nagmamasid sa kanila. Si Kuya Pido ay nanginginig na sa takot at nagmamakaawa na umuwi na sila. Pero si Kuya Lito ay nagmatigas pa rin. Biglang bumangon ng amoy sampagita ang paligid. Si Kuya Pido ay napasigaw at nagtatakbo palabas ng kubo. Hinabol siya ni Kuya Lito at tinanong kung ano ang problema. Sabi raw ni Kuya Pido ay may babaeng lumabas mula sa puno ng balete at papalapit sa kanila. Nagalit si Kuya Lito at sinabing wala siyang nakikitang babae. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang magandang babae. Mahaba ang buhok nito na hanggang talampakan, nakasuot ng puting bestida at nakayapak. Kulay sampagita ang balat ng diwata at kulay uling naman ang mga mata nito. Sabi raw ng diwata, "Napakabastos nyo naman mga batang ito. Hindi ko kayo paparusahan kung alis na kayo ngayon din. Pero yung rebulto ay ibalik nyo sa altar." Nagalit si Kuya Lito at sinabing, "Hindi mo ba kami narinig? Wala kaming nakikitang diwata, imahinasyon mo lang yan, Pido." Naglakad si Kuya Lito papunta sa diwata at sabi niya ay dadaan siya sa gitna ng mga binti nito. Pero bago pa man niya nagawa yon, ay biglang nag-iba ang paligid. Nakita raw ni Kuya Lito na nasa bahay siya ng lola niya.
Nakita niya ang lolo niya na nag-aayos ng mga gamit sa sala. Ang lolo niya na matagal nang patay, nakita rin niya ang sarili niya na tumatakbo papunta sa lolo niya at niyayakap ito. Nasa bahay raw sila noon ng lola niya nang mabalitaan nila na namatay ang lolo niya. Sabi ng diwata ay yun daw ang pinakamasakit na alaala ni Kuya Lito. Lumuhod na si Kuya Lito at nagmakaawa sa diwata na tigilan na siya. Pero hindi pa rin natapos ang pagpapakita ng diwata ng mga alaala. Nakita raw ni Kuya Lito na naglalakad siya sa gilid ng kalsada. May isang sasakyan na paparating at muntik na siyang mabangga. Pero sa halip na siya ang mabangga ay yung tatay niya ang nabangga ng sasakyan. Sinagip siya ng tatay niya at buhay niya ang kapalit. Sumigaw na raw si Kuya Lito at nagmakaawa sa diwata na tama na. Nahulog siya sa lupa at hindi na nakabangon. Nagising na lang daw si Kuya Lito sa ospital. Wala si Kuya Pido. At sabi ng mga magulang ni Kuya Lito ay hindi nila alam kung nasaan ito. Nakita raw siya ng tatay niya na nakahandusay sa gitna ng palayan at may hawak na rebulto. Si Kuya Pido ay hindi na nakita pa. Naging bahagi na lang siya ng mga kwentong kababalaghan sa barangay nila. Si Kuya Lito naman ay natutong igalang ang diwata at iba pang mga nilalang na hindi natin nakikita. May kilala akong tao na nakatira sa isang bahay na nasa gitna ng kagubatan. Mag-isa lang siyang nakatira doon. May mga kapitbahay naman daw siya pero mga ilang kilometro pa ang layo ng mga ito. Isa sa mga kwentong ibinahagi niya sa akin ay tungkol sa mga haunted na painting na nakasabit sa bahay niya. May mga painting daw na nakasabit sa dingding ng bahay niya. Mga tanawin lang naman daw ang nakapinta roon. Mga tanawin ng kagubatan, bundok, lawa at kung ano-ano pa. Pero ang kakaiba raw sa mga painting na iyon ay nagbabago ang mga detalye ng mga iyon tuwing gabi. Napansin daw niya iyon nung bagong lipat pa lang siya. Hindi niya raw alam kung bakit ganoon ang mga painting. Pero naisip niya na baka dahil lang sa stress niya sa paglipat at sa pag-iisa sa gitna ng kagubatan. Isang gabi, habang nakaupo siya sa sofa at nagbabasa ng libro, napatingin siya sa isa sa mga painting. Napansin niya na parang may nakatayo sa gitna ng kagubatan na nakapinta roon. Tumayo siya at lumapit sa painting. May anino nga na nakatayo sa gitna ng kagubatan. Hindi niya raw alam kung paano niya hindi napansin iyon noong mga nakaraang araw. Naisip niya na baka may naglalaro lang sa kanyang mga mata, kaya binaliwala niya lang yun. Kinabukasan, nang tingnan niya ulit ang painting ay wala na ang anino. Doon na raw siya kinabahan kasi alam niya na hindi lang siya namamalikmata. May nagbago talaga sa painting. Inisip niya na baka may tao na nagpipinta ng mga pagbabago sa mga painting habang natutulog siya. Pero paano? Paano makakapasok ang taong iyon sa bahay niya? Simula noon ay naging alisto na siya. Lagi niyang tinitingnan ang mga painting. At hindi lang pala isa ang nagbabago. Lahat sila ay may mga nagbabagong detalye. Minsan ay may mga ibon na lumilipad sa kalangitan. Minsan naman ay may mga isda na lumalangoy sa lawa. Pero ang pinaka nakakatakot ay yung anino na nagmamasid sa kanya. Dahil simula noong makita niya ang anino na iyon, ay nagsimula na siyang makaranas ng mga kakaibang bagay. May mga gamit sa bahay niya na gumagalaw sa sarili ng mga ito. May mga boses siyang naririnig. Minsan ay may mga kamay na humahawak sa kanya habang natutulog siya. Sa sobrang takot niya ay tinawagan niya ako. Ako raw kasi ang kilala niyang may alam sa mga ganitong bagay. Sabi ko sa kanya, sa tagal naming magkaibigan ay ngayon lang niya ako tinawagan. Pero hindi ko na lang siya pinansin at tinulungan ko na lang siya sa problema niya. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa sinasabi niya. Paano ba naman kasi ay napaka-imposible ng sinasabi niya?
mga painting na nagbabago. Imposible naman yata iyon. Sabi ko sa kanya, baka naman namamalikmata lang siya. Baka dahil lang sa pag-iisa niya sa gitna ng kagubatan, kaya nag-iimbento siya ng mga bagay na hindi naman totoo. Pero sabi niya, hindi raw. Totoo raw ang mga sinasabi niya. Sabi ko sa kanya, kung talagang totoo ang mga sinasabi niya ay kumuha siya ng ebidensya. Maglagay siya ng mga kamera sa paligid ng bahay niya para makuhanan yung taong nagpipinta ng mga pagbabago sa mga painting. Pero sabi niya, nagawa na raw niya iyon. Wala naman daw nakuhanan ng mga kamera. Sabi ko sa kanya, baka naman kasi wala talagang nagbabago sa mga painting. Baka dahil lang sa pag-iisa niya kaya nagkakaroon siya ng mga halusinasyon. Hindi na siya sumagot pero alam kong nagalit siya sa sinabi ko. Ilang buwan din kaming hindi nag-usap hanggang sa isang araw ay tumawag siya sa akin. Sabi niya, may nangyari raw sa kanya at kailangan niyang malaman ko yon. Habang nagbabasa raw siya ng libro ay napatingin siya sa painting na may anino. Nakita raw niya na yung anino ay unti-unting lumalabas mula sa painting. Napatayo raw siya at lumapit sa painting. Pero hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Yung anino raw ay lumabas mula sa painting at naglakad papunta sa kanya. Hindi raw siya makagalaw sa sobrang takot. Yung anino raw ay nakatayo lang sa harapan niya at nakatingin sa kanya. Nung makagalaw siya ay tumakbo siya papunta sa pinto. Pero nagulat siya nung makitang yung pinto ay naging isang malaking painting. May mga anino raw na nakatayo sa gitna ng kagubatan na nakapinta roon. Tumakbo siya papunta sa bintana pero ganoon din ang nangyari. Naging painting din ang bintana. Nakatayo raw yung anino sa likuran niya pero hindi siya lumilingon. Tumakbo siya papunta sa kwarto niya pero ganoon din ang nangyari. Naging painting din ang pinto ng kwarto niya. Lahat daw ng pinto at bintana ng bahay niya ay naging mga painting. Hindi niya alam kung paano siya makakalabas. Lahat ng daan palabas ay nagbabago. Paulit-ulit lang siyang bumabalik sa sala. Nakikita niya yung anino na nakatingin sa kanya pero hindi niya ito pinapansin. Hanggang sa napagod na siya. Nahiga siya sa sahig at pumikit. Hindi niya raw alam kung gaano siya katagal na nakahiga sa sahig. Pero nung imulat niya ang mga mata niya ay nasa sala pa rin siya. Pero yung mga pinto at bintana ay bumalik na sa dati. Tumayo siya at lumabas ng bahay. Nagulat pa siya nung makitang gabi na pala. Nung bumalik siya sa loob ay napansin niya na wala na yung anino sa painting. Pati na rin yung ibang mga anino sa ibang painting ay wala na rin. Ipinagbili niya raw yung mga painting sa palengke. At ilang linggo matapos niyang gawin yon, ay nakita niya yung taong nakabili ng mga painting. May anino na nagmamasid sa taong yon. Hindi ko alam kung totoo ang kwento ng kaibigan ko. Pero kung totoo man ay napakaswerte niya at nakaligtas siya sa mga aninong yon. At least meron siyang kwento na maibabahagi tungkol sa pakikipagsapalaran niya sa mga anino.